Magandang hapon na naman sa inyo mga suki namin tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Melvi. Bueno, basahin na natin ang liham ni Melvi. Dear Kuya Peles, dahil sa hirap ng buhay kuya, kaya napipilitan po akong gumawa ng labak sa loob ko. Mahirap ipaliwanag kuya pero ito lang talaga ang alam kong paraan para mabuhay kami ng aking ina. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Melvi, 27 taong gulang, at isa pa po akong dalaga. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Inay, kung hindi lang sana maagang namatay si Itay, hindi sana ganito ang buhay natin. Anong ibig mong sabihin, anak? Ang ibig ko pong sabihin, Inay, sana nakapagtapos ako ng pag-aaral. Nalulungkot din ako, anak. Sana may maganda kang trabaho ngayon. Inay, Matanong nga pala kita, anak. Ano bang trabaho mo? Hindi naman araw-araw pumapasok ka. kung alam lang ninyo, Inay, kung alam lang ninyo. Melvi, anak, may sinasabi ka ba? Wala po, Inay, wala po. Anak, pasensya ka na kung nahihirapan ka na sa akin. Matagal na akong may sakit. Hindi na yata ako gagaling. Ano ba naman kayo, Inay? Kahit anong mangyari, hindi ko kayo pababayaan. Dahil mahal na mahal ko kayo. Tumatanda ka ng dalaga. Isipin mo rin na ang buhay mo. Huwag mo na akong isipin. Matanda na ako. Inay, huwag naman kayo magsalita ng ganyan. Wala pa sa isip ko ang mag-asawa. Ang gusto ko ngayon, yung maalagaan ko kayo. Melvi. Napapansin ko, kapag umaalis ka, lagi kang mabango. Ikaw naman, Celia. May trabaho ako. Dapat lang naman na naka-spooting ako dyan. Nagtataka nga ako eh. Di ka naman dating ganyan eh. Oh, ayaw mo ba niyan? Mabango at pogi ang asawa mo? Baka may iba ka na ha. 3 na ang anak natin. Ano ka ba naman? Huwag ka namang mag-isip ng masama. Paano hindi ako mag-iisip ng masama? Bigla yata ang pagbabago ng pananamit mo. Nakakaya naman kasi kay boss. Kaya kailangang malinis din tayo. Siguraduhin mo ha, na hindi ka nagluloko. Dahil kung hindi, puputulin ko yung manoy mo. Aray ko naman. Grabe ka naman, Celia. Ano naman? Sige na, malis ka na. Baka tawagan ka na ng boss mo. Sige, halis na ako. Yung mga bata, sikasuhin mo sila. Kahit hindi mo nasabihin yan. O sige, malis ka na. Ibang-iba ka talaga, Melvi, sa asawa ko. Ha? Bakit? Pangit bang asawa mo? Hindi naman. Siyempre, iba kapag sariwa na katulad mo. Alam mo, pare-pareho kayo ng mga lalaki. Ibahin mo ako, Melvi. Kung kinakailangan na iwanan ko ang pamilya ko, iiwanan ko para sa iyo. Melvi.
Sige na, bilisan mo na. Walang kasamang inay ko sa bahay. Melby, kailan kaya kita masusunod? Hindi mangyayari ang gusto mo. Dahil priority ko ang nanay ko. Oyet. Ako nga pala si Jess. Ikaw, anong pangalan mo? Melby. Melby ang pangalan ko. Ano Melby. ka ba? Magkikwentuhan na lang ba tayo dito? Melby, sa totoo lang, hindi ko sukat akalain na sa ganda mong yan ganito ang pinasok mong hanap buhay. Dahil nga sa hirap ng buhay namin. Maaari bang ikwento mo naman ang buhay mo? Kahit konti lang. Maaga kasing namatay ang itay ko. Maliit pa ako nung namatay siya. Sinong kasama mo ngayon? Dalawa lang kami ng inay ko at may sakit pa siya. Ang hirap pala ng pinagdadaanan mo. Kaya, ginagawa mo ito, ganun ba? Oo, at wala na ako magawa eh. Alam mo, hindi na nabilang ang lalaking dumaan sa aking buhay. Kaya nalubog na ako sa putik. Hindi mo ba naiisip na magbalang trabaho o kaya magbago? At sino namang lalaki ang magseseryoso sa akin? Nagpapatawa ka ba? O sige na, umpisahan mo na para makauwi na ako sa amin. Alam mo naman, walang kasamang inay ko. Naawa ko sa'yo eh. Kung gusto mo, tutulungan kitang magbago, Melby. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ano? Inay, tingnan nyo, may dala akong ulam, yung paborito ninyo. Kain na po tayo, Inay. Anak, pagod ka ba? Pasensya ka na. Hindi ko kayang magsaing badlan. Inay, pwede ba? Huwag nyo nang problemahin yan. Bumili na rin ako ng lutong kanin para makakain na tayo. Inay, ito, ilalagay ko muna sa pinggan, ha? Ayan, Inay. Kakain na tayo. Anak, salamat sa iyo, ha? At pinagtsatsagaan mo ko. Wala na akong silbi. Inay, ano ba naman kayo? Mag-iiyakan na naman ba tayo? Ang mabuti pa, kumain na tayo. Sige po. Kung may magkakagusto sa iyo, mag-asawa ka na. Para kung sakali na mawala na ako dito sa mundo, may kasama ka. Inay, hindi ko kailangan ng asawa. Kayo ang importante sa akin. Kayo ang mahalaga sa akin, Inay. At hindi ang asawa. Lahat tayo ay mamamatay. Kaya lang, hindi sabay-sabay. Kaya kung sakaling maisipan mo ng mag-asawa, hindi kita pipigilan. Inay? Mula pagkabata ko, kuya, ay kami lang ni Inay ang magkasama. Kaya nang mula nang dinapuan ng malalang sakit si Inay, napilitan na akong maghanap buhay. Dahil kung hindi ko gagawin ito, kuya, hindi kami mabubuhay ng Inay ko.
Wala kaming kamag-anak dito, kuya, sa Pangasinan. Tubong Bicol kami, kaya wala akong malalapitan. Minsan, kuya, ay pinaligaya mo ko ng gusto. Kung papayag ka, magsama na tayo. Ho? Hindi po pwede. Oy, bakit naman? Hindi ba sabi mo wala ka pang asawa? Oo, pero may magulang naman ako inaalagaan. O, di mabuti. Wala na rin akong kasama sa buhay. Paro na rin ako at may mga pamilya na yung mga anak ko. Salamat na lang po sa inyong anak. At isa pa, wala po akong balak mag-asawa eh. Nako, sayang ka kung hindi ka mag-aasawa. Tama na po yung ganito. Wala akong inaalagaang iba. Ay, nako, kung ako sana ang tatanggapin mo, gusto kong tumigil ka na sa hanap buhay mong ganito. Alam niyo po, marami na kayo nagsabi sa akin ng ganyan. Pero, masaya na ako sa ganitong buhay. Kaya, hindi na ako makikipag-asawa kahit kailan. Sino itong nag-message sa'yo, ha? Babae mo? Ewan ko, baka si boss yan. Ay ano? Tingnan mo, walang pangalan. Siguro babae mo to, no? Ano? Hindi ko nga alam yan. Hindi ko yan kilala. Sinungaling ka talaga! Masasaktan ako sa'yo. Tama na. Ano ka ba? Talagang masasaktan ka sa akin kung hindi ka umamin. Sino siya? Hindi ko nga yan kilala. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Kapag hindi ka pa umamin, iiwan ka namin ng mga bata! Celia! Nag-away kami ng asawa ko, Melby. Dahil ba dun sa message ko kagabi sa'yo? Bakit ba? Pasensya ka na. Ikaw lang pwede kong hingan ng tulong eh. Dinala ko kasi si inay kagabi sa doktor. Bigla siyang nanghinay eh. Nakita pala ng asawa mo yung message ko sa'yo. Anong ginawa mo? Siyempre, hindi ako umamin. Pasensya ka na ha, kung ako ang dahilan ng pag-aaway ninyong mag-asawa. Ano kaya kung magsama na tayo? Hindi pwede yung iniisip mo. May mga anak ka. Ayoko naman na masira ang pamilya mo nang dahil lang sa akin. Sobra na kasi ang asawa ko eh. Boyet, aaminin ko sa'yo. Napamahal ka na rin sa akin. Pero, mali ito eh. Sinisira ko ang pamilya mo. Kaya, ito na siguro yung huling pagkikita natin. Ano? Oo, Boyet. Ayokong masira ang pamilya mo nang dahil sa akin. Kaya, itigil na natin ito. Pero Melby, mahal kita. Mas mahal kita kasi sa asawa ko. Pero marito, Boyet. Kaya, tapusin na natin ito. Ano, Melby? Nakapag-isip ka na ba doon sa sinasabi ko sa iyo? Matagal kong pinag-isipan ito. Pero ngayon, buo ng desisyon ko. Gusto kitang iahon sa kalagayan mo ngayon. Baka nabibigla ka lang, Jess. Marumi akong babae. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. May nakahanda akong tanggapin ang buong pagkatao mo. Ano man yung naging karanasan mo. Mahal kita.
ilalayo kita dito kasama ang inay mo. Hindi ko alam ang isasagot ko sa'yo. At isa pa, baka magsisi ka lang sa bandang huli. Hindi, Melby. Kaya na ako bumalik dito ngayon eh. Para sabihin sa'yo na nakahanda na ako. At ikaw ang gagawin kong ina ng mga magiging anak ko. Yes. Oo, Melby. Mahal kita at sana pumayag ka na sa gusto kong mangyari. Magpakasala tayo sa lalong madaling panahon. Jess, bigyan mo pa sana ako ng konting panahon para pag-isipan yung alok mong kasal. Malalaman mo ang sagot ko sa'yo sa pagbabalik mo. Sa totoo lang, kuya, ay gusto ko na rin ang alok sa akin ni Jess. Kaya lang, kuya, nagdadalawang isip ako na baka dumating ang araw na iwan din ako ni Jess. Tama si inay, kuya, na kailangan kong mag-asawa. Gayon na may lalaking nag-aalok sa akin ng kasal at handang tanggapin ang lahat. Naguguluhan pa ako, kuya. At ito ngayon ang aking problema. Ano po ba ang dapat kong gawin? Sana po ay matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Melby. Alam mo, Melby, medyo mahirap ang kinakaharap mong problema ngayon. Bagamat may seryosong lalaki na nag-aalok sa'yo ng kasal, medyo naguguluhan ka. Dahil parang ang bilis yata ng mga pangyayari. Na sa kabila ng mga pinagdaanan mo sa buhay, may lalaki pala na seryoso sa'yo at yun ay si Jess. Nakahandang intindihin ka at tanggapin ang pinagdaanan mo. Para sa akin, wala naman sigurong masama kung tatanggapin mo ang alok sa'yo ni Jess. Nasa sa'yo yan, Melby. Makiramdam ka muna. So, bakit tama yung ginawa mo? Pag-iisipan mo munang mabuti ang desisyon mo. Mahirap kasi yung medyo pabigla-bigla ng desisyon. Dahil lang pagsisisi ay laging nasa bandang huli. At tama rin yung ginawa mo na nakipaghiwalay ka na kay Buyet. Dahil kawawa naman yung pamilya niya. Dahil may asawa yung tao at may isang pamilya ka masisira. Tama yung ginawa mo. Kaya saludo ko sa iyo, Melby. Ngayon, mabalik tayo dyan sa talagang problema mo. Sa palagay ko, Melby, kung talagang sa pakiramdam mo talagang seryoso sa iyo si Jess, bakit hindi? Pagkakataon mo na para magbago. Maawa ka na. Maawa ka naman sa sarili mo. Pagkakataon mo na yan para maahon ka o maiahon ka sa kinalulubungan mong puting. At yan ay dahil kay Jess, isang tao na nagmamahal ng buo sa'yo, handa kang pakasalan, at higit sa lahat, hindi ka magsisisi kung siya ang pipiliin mong makakasama sa buong buhay mo. Bueno, yan na lamang ang masasabi ko sa iyo, Melby, at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli
sa ganito ring oras at himpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.